natutulog ka ba sa sementeryo? Nung isang araw. Kasi Ilang araw kang natulog sa sementeryo, Brother Andy? ah ay nagalayas ako Bakit po kayo naglayas? kasi para makabili ng pagkain, gamot ng nanay, ng kapatid. Musika ang buhay na aking tinataglay. Ito rin ang dahilan. Kita po namin si Brother Andy nag ng magandang balita, Panginoon, dito po sa parking ito. Lagi po siyang nandito at pinamamahagi ang magandang balita galing po sa ating Panginoon. Nandun siya sa may yun po, namamahagi siya ng salita ng Diyos. Dito sana hindi muna tayo niya makita. Meron po siyang mga kausap siyang mga bata na anuhan niya ng mga salita ng Diyos. Eh, hindi po natin siya abalahin. Nandun lang siya para bigyan natin siya ng time na may bahagi yung mga salita ng ating Panginoon. Yan, sa pamamagitan niya nagbibigay siya ng experiences related po sa Bible. Kaya nakakatuwa po si Brother Andy. Ayan po muna natin siya doon. Napakaliwalas po ng paligid ngayon. Napakahangin. Nakaka-relax po, lalo na kung maririnig po natin yung mga magandang balita ng ating Panginoon, ng ating Ama. Dalawa po siyang kausap. Pag tayo tumibig sa Panginoon, nandun ang pag-ibig. Yung sana all, ay hindi totoo yun. Kaya nga, alam nyo, sa buhay natin, kailangan magpakatotoo tayo sa ating sarili. Kilalanin natin, sino ba ako? Diba? Sino ako? Magsishare po siya sa atin ngayong araw, ngayon pong hapon dito sa magandang lugar ng Mindoro. Yan, papakita ko po sa inyo. Nakaka-relax na po yung view. At meron pa pong si Brother Andy na mabuting balita na sasabihin sa atin. Brother Andy, ano yung sinare mo dun sa dalawang bata na nakita natin kanina? Doon sir sa sinare ko sa kanila, yung tinanong nila sa akin, ano daw ang kaligtasan? Ang kaligtasan ng isang tao ay pananampalataya at pagtitiwala sa Panginoon. Kasi maraming tao kako na naliligaw. Kasi ang tanong ko lang ay, mga bibi, lahat ba ng tao ay anak ng Diyos? Oh, sabi nila, oo daw. Pero sabi ko, hindi. Ang binibigyan lamang ng Panginoon na tumawag sa Kanya at bigyan ng karapatan ay yung nagpabautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Yan ay mababasa nyo dahil mga estudyante kayo sa John 1:12. Yan. Paano nangyari yun? Ang buhos ba
at binyag at kumpil ay inuunor ng Bible ng Panginoon? Hindi. Ang totoo, si Jesus binautismuhan ni Juan Bautista sa ilog ng Jordan. Inislin sa tubig at bumaba ang isang puting kalapati sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sinabi ng Panginoon, ito ang aking anak na kinalulugdan ko. Sambahin ninyo siya sa Espiritu at katotohanan. Katulad ng hangin na hindi ninyo nakikita, ngunit inyong nararamdaman. Tamo, sabi ko'y ganyang kahiwaga ang buhay ng Panginoon sa ating buhay. Tamo. Kung ang tao ay nagugutom, sinabi ng Panginoon sa Mateo 4:4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kung hindi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Masdan niyo ang mga ibon. Hindi sila nagasik at nagtipon, ngunit pinapakain sila ng aking amang nasa langit. O, tamo. Kaya sa ating buhay, parang tayo ay nakikipagsugal. Ano ang tawag ng sugal sa Bible? Subasta. Hali kayo. May subastang mangyayari. Dumalo kayo. Kala ko sugal na taya sa luto at tweeting. Hindi pala. Buhay pala ang pinag-uusapan doon. Sabi ko, aba, ay grabe. Kala ko'y sugal na basta-basta lang. Yung pala tawag doon, subasta. Brother Andy, ito bang pandemic ay na nangyayari sa buong mundo, hindi lang dito sa ating bansa, ay nakasulat ba ito sa Bible na Oo. sinishare mo sa amin? Yan, totoo yan. Tamo. Paanong mangyayari? Sinabi sa Revelation, at darating ang mga panahon at ito na nga. Magkakaroon ng mga lindol, paglaban-laban sa mga bansa, at ama laban sa ina, anak laban sa magulang, at doon sa mga bagay na mangyayari na magkakaroon ng lindol at matinding salot, at mayroong mamiminuno sa isang bansa na ako ay susumpayin at ako'y lalaitin. Kaya darating ang salot at ito na nga. Pinasok ng masamang espiritu ng Diablo ang puno ng bansa. Tamo, ito na nga. Oo. Kaya sabi ko, ang matibay na panghawakan natin sa panahon ngayon, prayer, pananalig, at matibay na pananampalataya sa Panginoon. Yan. Ako'y hindi naniniwala sa salot na dumating. Dahil ang aking sinabi ng Panginoon, ako ang tunay na manggagamot. This is the one of God, the healer and doctor. Pag sinabi mo sa Roma 9:6, ano ang sabi doon? Ha? Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Tamo. At kayo ay gagaling sa inyong mga sakit at karamdaman. Walang salot na dadating. Ano ang sabi sa Aklat ng Gawa 16:30-31? Sumampalataya ka, ikaw at ang buo mong sambahayan ay maliligtas. Walang sakit at karamdaman na darating sa iyong mga mahal sa buhay. Tama. Kaya sabi ko nga, matindi. Kaya nga, alam mo sir, yung aking ginagawa na tuwing hapon lang ako kumakain, kailangan talaga yung fasting and prayer, yung sinasabi ng Bible. Mag-ayuno kayo, magpuyat kayo, araw at gabi. Iwasan ninyong laging matulog. Yung nangyayari yan. Tama.
Sabi ko, kaya nga binabawasan ko yung pagtulog ko. Pag nagising ako ng alauna, alas 2, umaawit na ako sa Panginoon, nag-prayer na ako. Lord, mula sa apat na sulok ng mundo, magliwanag ang iyong salita. Ipuin mo ang puso ng bawat tao. Buksan mo ang isipan at puso at mga palad. Ilagay mo sa kanilang mga kamay at sarili yung pagpupusa, yung initiative na gumawa ng tulong sa kanilang kapwa. Malawak na pangunawa. Yan ang kailangan ng tao. Hindi sinasabing naaawa ka lang, hindi totoo yun. Kung titingnan mo ang isang tao, huwag ka nang magsalita. Sa tingin pa lang, alam mo kung may kailangan ang tao. O, di ba? Yung sinasabi ng Bible, ang nagugutom, pakainin. Ang nauuhaw ay iyong painumin. Share your blessing. It's better to give than to receive. Yan ang pangako ng Panginoon. Kaya nga, ako, kung ano yung binibigay sa atin, kagaya ng mga binibigay niyo, may pakinabang din yung mga kapitbahay ko. Kasi sabi ko na, yung ibinibigay sa atin, i-share natin sa iba din. O, diba? Kasi, yung nagbibigay sa atin ng biyaya at pagpapala na mula sa Panginoon, pinagpapala din sila at pinagpala din tayo. Pag may kaya ako, okay sa akin yan. Kahit walang kanin, okay na. Masaya na ako dyan. Matulog ako kahit saan, kahit sa simento. Kung si Jesus nga, hindi natulog sa magandang tulugan, kundi kahit saan siya abuti ng pagod, dun siya natutulog. O, lalo na, nung siya ay baby pa na isinilang sa sabsaban. O, di ba? Makati, dapat hindi niya naramdaman niya sana yung mga kati ng yung dayami na pinagsasabsaban ng kabayo. Pero hindi. Tayo, mga tao na yung matataas ang angas, may pride. Oh, nung isinilang tayo, special pa, yung binabalot pa sa lampin, magagara na suot, pero siya hindi. Dayami lang. O, ang ibinalot. O, tamo. Kaya yan ang kalagayan ng Panginoon. O, nung siya ay hinatulan ng mga Parisiyo at mga Hudyo na ipako sa krus, malaking sakit ang dinanas. Tamo, hinagupit ng latigo, paghaklit, bunot ang laman. Pero nasaktan ang Panginoon sa katawang tao na ibinigay ng Ama. Kaya nga sinabi niya, ano ang sabi niya? Ama, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? O, paano? Pero napakabuti ng Panginoon. May isang kawal, sumibat sa kanyang tagiliran at may katabi na isang bulag. Pagsibat sa tagiliran ng Panginoon, bumulwak ang banal na tubig mula sa kanyang katawan. Tumama sa mata ng bulag at siya'y nakakita ng liwanag at nagpuri sa Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! O, tamo. Kaya sabi ko, kita mo, ganun ka-imposible ang ginawa ng Panginoon sa tao. Sa sobrang pag-ibig niya, kahit patay, nabubuhay. Sabi, pinapakabuti ng Diyos. Meron akong tatanong sa inyo, Sir Brother Andy. Nadadalaw niyo pa ba yung anak niyo sa sementeryo? Oo. Nung isang araw pumunta ako doon, tapos doon sa tatay ko, nagtirik ng kandila. Pero sa isang Kristiyano na katulad ko, sabi ko nga kay nanay kanina bago ako umalis, sabi ko, hindi na kailangan. Alam mo, sinabi ng Bible, ang patay, hayaan mong makipaglibing ang kapwa niya patay. Ano ang ibig sabihin nun? Hindi literal yun, spiritual yun. Kasi may mga tao hindi kumikilala at walang pananampalataya sa Panginoon. Kaya sinabi ng Panginoon yun, yung inasabing, ang patay ay hayaan mong makipaglibing sa kapwa niya patay. Kasi walang pananampalataya eh, kaya patay eh.
buhay nga, pero hindi lumalakad sa katwiran ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Natutulog ka ba sa sementeryo? Nung isang araw, kasi Ilang araw kang natulog sa sementeryo, Brother Andy? nung isang araw lang, nung isang gabi, Dahil sobrang mismo yung anak mo. kasi ang tingin ko sa kanya, hindi man siya patay, buhay eh. Kaya sabi ko nga, siguro pinagpipray ako nung anak ko.